Okay, good evening, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Mga ka-bigman, mga ka-airsoft, ngayon po, nandito po tayo sa ating kwentuhan session, tanungan portion, episode 122. So, napakatagal na, tulad ng sinasabi ko gabi-gabi, napakatagal na nang nagaganap na kwentuhan session, tanungan portion sa atin, no? So, itong kwentuhan session, tanungan portion, mga ka-airsoft, dito nagaganap yung pagtatanong, no? Kahit hindi kayo nakakapagtanong ng on live, at least yung mga tanong ninyo tinitake note namin yun, inino-note namin yun. Yung mga tanong ninyo once na ni-note namin yun, i-discuss ko yun dito sa sa ating on live na kwentuhan session, tanong ang portion, no? Huwag kayong mag-alala dahil hindi, halimbawa nag-message kayo, may tinatanong kayo, hindi namin inaano yun, hindi namin sinasawalang bahala. Pwede kayong, actually mas mabilis nga sana mga ka-airsoft kung tatawag kayo, no? Pag tatawag kayo, syempre personal ko naman sasagutin yung mga katanungan ninyo, okay? Kaya wag na natin patagalin, napakaganda nito, kwentuhan session, tanungan portion, episode 122 na beses na natin ginagawa to. Ibig sabihin 122 times na tayong sumasagot ng mga katanungan ng ating ka-airsoft. Okay mga ka-airsoft, with no further ado, let's start. Question number 1. Bigman, pwede bang magpaturo ng kung paano ang pag-upgrade ng isang rifle? Kasi napansin ko yung mga rifle na binebenta mo ay ang tataas ng FPS. Pwede bang magpaturo? Ganito po yan mga ka-airsoft, no? Parang nung nakaraang gabi, sinabi ko na ang pag-upgrade kasi is hindi kayang gawin, no, nang hindi naman malawak ang kalaman sa airsoft. In short mga ka-airsoft, hindi ko sinasuggest na ikaw mismo mag-upgrade ng rifle mo without the supervision of a professional, no? Kasi ganito, actually madali magpalit ng spring. Isa yan sa kinakailangan para makapag-upgrade ka. Pero mga ka-airsoft, very risky ang pag-upgrade. Diba? Tandaan mo to, sa tuwing bubuksan mo ang isang rifle mo, hindi sigurado maibabalik mo ng tama. Sa tuwing bubuksan mo siya, hindi siguradong hindi mo siya masisira. No? Napakadelikado po ng pag-upgrade. Hindi po ginagawa yan ng mga taong first time lang nagbukas or second time or third time. Ang pag-upgrade po, ginagawa yan ng isang professional na gunsmith. Hindi po pwedeng ikaw lang or hindi po pwedeng YouTube lang ang magiging guide mo or hindi pwedeng magiging video lang ang guide mo. Okay? Napakadelikado ng pag-upgrade. As much as I want, kaya ko namang ituro sa inyo. Kaya lang, hindi ko ginagawa hindi ko tinuturo kasi baka yung pagtuturo ko is mapasama pa. Okay? Mapasama in terms na gayahin ninyo. Ang pag-upgrade ganito. Halimbawa mag-upgrade ka ng gear. Merong tamang computation yan, may ratio na sinusunod dyan. No? Mag-upgrade ka ng motor, mag-upgrade ka ng spring, merong ratio na sinusunod dyan mga ka-airsoft, no? Kami dito sa Bigman, we do it on the proper way. Hindi kami nag-upgrade ng, halimbawa gusto mo magpalakas, kakargahan natin ng ganito, lalagyan natin ng ganito. We have to check muna, we have to assess kung kakayanin ng unit. Tama, Lucas? Ano ba mangyayari pag basta-basta in-upgrade? Pwede siyang masira. Masira, mas lalong lalala, no? Yung pag-upgrade hindi po talaga kaya ng overnight yan. Hindi talaga, hindi kayang madaliin, hindi kaya ng newbie or ng kahit pro level ka. Once na hindi ka naman marunong doon sa gearbox, hindi mo kakayanin. Promise, no? Yung dun sa mga nagtitipid dyan, huwag kayong magtipid. Magkano lang naman ang bayad sa gunsmith sa pagpapa-upgrade? Mura lang naman ang bayad sa gunsmith.
700. Biruin mo, sa halagang 700, safe yung magiging upgrade ng unit mo, tama yung magiging upgrade ng unit mo. Bumayad ka na lang ng gunsmith, di ba? Ngayon, pag sa amin nyo naman binili yung unit, naka-upgrade na po yan. Hindi po kayo babayad ng gunsmith. Okay? Ayun. Basta ang maipapayo ko lang, hindi po madaling mag-upgrade. Delikado pong mag-upgrade. Huwag nyong pangahasan yung bagay na hindi nyo naman kabisado. Okay? At sana nasagot ko ng tama, maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Okay, Big Man, may binebenta po ba kayong bulitas? Wala po. No? Wala po. Tapos, bakit bulitas? Huwag po kayong gumamit ng bulitas. Ang airsoft po natin is ginagamitan po siya ng ceramic BBs, hindi po bulitas. Okay? Pag ginamitan mo ng bulitas ang airsoft natin, hindi na po siya matatawag na airsoft. Airgun na po siya. Nahahanay na po siya dun sa mga airgun. Pag ginamitan mo ng bulitas. Ang airsoft, ang ginagamit ceramic BBs. Meron naman po tayong different grams of ceramic BBs na pwede mong gamitin. Okay? Pwede mong gamitin. Pwede kang gumamit ng, halimbawa, ang rifle mo, upgraded. Pwede kang naman gumamit ng .30, .40, .45, .50. Pwede kang gumamit. Depende rin sa upgrade ng unit mo. Hindi ko ina-encourage na gumamit kayo ng bulitas kasi mapapahama kayo. Tandaan nyo, pag gumamit kayo ng bulitas, hindi na airsoft ang ginagamit nyo, airgun na. Pag airgun na ang ginagamit nyo, mga airsoft, panigurado, may kulong na yan. Okay? Ano ba mangyayari pag nahuli ka na na ang ginagamit mo bulitas? Ano? May huli. May huli, may kulong, di ba? May kulong po kasi pag ganyan na. No, kung talagang gusto kang perwisyo, mape-perwisyo ka. Hindi po namin ine-encourage na gumamit kayo ng bulitas, ha? May sample ka ba dyan ng bulitas? Asan yung sample mo ng bulitas? Yung naka yun, di ba? Nawala pa yata, meron pa yata pumitik. Oo nga eh. Parang meron pang kumuha para gamitin Wala rito. Nandiyan lang yun, di ba? Dito. Diba ba? Oo. Nawala, no? Tanong mo nga kung saan nila nilagay. Gusto ko ipakita sample eh. No? Yung bulitas kasi mga ka-airsoft is deadly. Deadly sila. Kung gusto mo ng halos kasing bigat ng bulitas, meron naman po tayo, no? Meron tayong BBs, no, na ginagamit na na katumbas ng bulitas, no? Huwag na po tayong gumamit ng bulitas. Ako talaga, personally, hindi ako fan ng mga gumagamit ng bulitas. Actually, nakakasira po ang bulitas sa airsoft natin. Yung airsoft natin kasi, ang ginagamit talaga, sadyang ang ginagamit dyan is ceramic BBs. Tandaan nyo, yung bulitas is stainless steel. Pag dumaan yan doon sa inner barrel natin, ang tendency sa inner barrel natin, magkakaroon ng guhit, magkakaroon ng gasgas. Imagine niyo na lang kung ilang beses kayong puputok ng bulitas, yun yung beses na magkakaroon ng gasgas yung inner barrel nyo. Pag yung inner barrel nyo nagagasgas, nagkakaroon ng groove, nagkakaroon ng horizontal, ng vertical horizontal na gasgas, manghihina yung unit niyo. Kumbaga, hindi na siya ganun magiging kalakas. Okay? Kasi meron ng loss of power, meron ng singawan. Okay? Kaya hindi ko po ina-encourage na magbulitas ang ating mga ka-airsoft. And I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Okay. Next
question. Big man, nakita ko po yung upgrade ninyo ng The Godfather, umabot po ng 470 FPS. Kung ang unit ko po is 2011 pero hindi Godfather, kaya rin po bang paabutin ng 470 FPS? Okay mga Karsop, ganito yan. No? Lucas, lahat ba ng 2011 kayang umabot ng 470 FPS? Kaya. Kaya. Pero advisable ba? Hindi. Hindi. Tama yung sinabi ni Lucas. Halimbawa lang to ha. Halimbawa yung WE 2011 na 5.1. Actually, pwede kong palakasin eh. Pwede namin palakasin. Ang tanong, kakayanin ba ng unit? Hindi. Hindi kakayanin ng unit. Tested na namin yan. Tested na namin yan. Akin na yung 2011 dyan na nabasag. Maniwala kayo sa akin, mga Karsop, no? This is a 2011 5.2 R series. Tignan nyo mga Karsop na basag. No? So, ibig sabihin, hindi kakayanin ng mga WE 2011 yung kaya ng mga ibang unit. Hindi niya kakayanin yung ganong kataas na FPS. Masyadong mataas yung 470 FPS para sa WE. Bakit kaya ng Godfather? Godfather is a produkto ng KJ Works. KJ Works is one of the high-end unit na reliable gamitin. Na napakadali ng pyesa, na napakaganda, napakatigas, reliable, no? Ang KJ Works, compare mo sa WE, talagang milya-milya, no? Ito, katulad dito, nag-upgrade ako ng 2011 na WE 5.1. Actually, sa 420, bumigay na siya. Ito yun, di ba? 420 FPS pa lang, bumigay na siya. Kaya, para masagot lang yung question ng ating ka-airsoft, lahat ba ng pistol kayang i-upgrade ng ganun? Ang sagot, hindi po. No? Ang Big Man kilala sa performance unit. Ang Big Man kilala sa sa maayos na unit. Ang Big Man kilala na nag-upgrade ng mga unit, no? Pero hindi natin i-upgrade kung hindi kakayanin. I-upgrade lang natin siya base lang dun sa kakayanan ng unit. Okay? Tandaan nyo to. Makakaasa kayo na hindi natin siya i-upgrade nang hindi niya kakayanin. Kung kakayanin, go tayo. I-upgrade natin yan. Okay? At yan, sana nasagot ko ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Okay. Big Man, pwede ko bang ipa-upgrade sa'yo yung unit na nabili ko sa iba? 2 years ko na siyang ginagamit. Gusto kong ipa-fix outer barrel, ipa-fine tuning, ipa-trigger job. Yan yung question ng ating ka-airsoft. Pwede raw bang ipa-upgrade sa akin? Actually, pwede. Kaya lang dun sa sinabi mo 2 years mo nang ginagamit. Actually, kung 2 years mo nang ginagamit, hindi na natin kayang i-save yan. Ang upgrade talaga, mas maganda, ginagawa yan sa una pa lang. Mahirap kasing i-upgrade pag matindi na yung wear and tear. No? Mahirap i-upgrade, mahirap itono, mahirap i-fine tuning, i-trigger job pag yung wear and tear ng unit is matindi na. Ginagawa ang pag-upgrade sa una pa lang para basal yung unit. Ibig sabihin is fresh pa yung unit. Wala pang kalog, wala pang clearance, 'di ba? Wala pang matinding gasgas. What I mean gasgas sa loob, no? Mahirap kasing i-fine tuning and i-trigger job pag yung unit talagang gastado na. 'Di ba? Tapos hindi pa ginagamitan ng silicone oil. Kumbaga mahirap mahuli. Mahirap mahuli yung tamang tono ng unit pag gastado na siya. Okay? Ang upgrade ginagawa pag bago yung unit para mapangalagaan yung unit,
para hindi lumala yung sira, hindi lumala yung kalog, at hindi lumala yung wear and tear ng unit. And I just hope nasagot ko ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Okay, Big Man, taga Mindanao po ako. Paano po mangyayari pag nasira yung unit? Pag nasira yung unit ko, di po ba lifetime warranty kayo? Yes po, ang Big Man po is lifetime warranty. Ngayon, meron po kami mga ka-airsoft from Mindanao, from Jensan, from Sorsogon, from Bicol, from Apari, from Cagayan, from Cagayan de Oro, Cagayan Valley. Marami marami kami ka-airsoft. Ngayon, hindi kaila naman na nasisiraan din naman sila. Ngayon, hindi naman po kami nagkakaproblema kasi po, marami naman po tayong paraan para magawa natin yung unit nyo. Actually, mas lamang kung nakakaintindi ka magbaklas. Pero kung hindi ka nakakaintindi magbaklas, pwede naman i-guide kita ng step by step. Pwede tayo mag-video call, no? Kung lifetime warranty, kung yun yung iniisip mo, huwag ka mag-alala, pwede tayo mag-video call. Ipapabaklas ko sa unit, ito troubleshoot natin. Ngayon, pag nakita natin na merong nasira, may kailangan palitan, ipapashipping ko sa iyo yung parts, then so on and so forth. Ngayon, kung talagang hindi ka marunong magbukas, hindi ka talaga totally nakakaintindi, wala tayong ibang choice kundi ipaship back mo sa amin yung unit para magawa natin. Okay? 99.9% na pinapagawa sa atin is nagagawa natin. Okay? Meron lang 1% na talagang hindi natin nagagawa. Yun yung mga unit na unrepairable. Yun yung mga unit na talagang inabuso at saka hindi iningatan. Yun, hindi talaga natin nagagawa kasi talagang minsan kailangan nga nating dalain, no, yung ating ka-airsoft, no. Although may paraan naman para gawin, kaya lang pag nakita natin talagang abusado, talagang hindi niya iniingatan yung unit, huwag na lang natin gawin. Di ba? Ganun, no? Pagawa niya na lang sa iba, no? Pero kung talaga namang nakita naman natin na manufacturer's fault, wala naman pong problema. 99.99% ng unit na dinadala sa Big Man, lumalabas po na gawa. Okay? In short, nagagawa. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama yung question natin, Kerso. Okay, Big Man, pwede po ba ako magpa-COD? Taga Laguna po ako. Pwede po. Ang COD po namin is sa South. Sa South, Batangas, Laguna, and Cavite. Sa North, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, and some part of Pangasinan. Okay? Sa Manila and East, all province of Rizal. Pasok na dyan yung Antipolo, yung Baras, Teresa, Cardona, Morong, Tanay, Taytay, lahat yan. Pasok na yan, no? Tapos sa Manila, lahat. Camanava, Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Makati, Pasig, Pasay, Pateros, Taguig, etc., etc., etc. Lahat po yan naaabot namin. Paano magpa-COD? Tawag lang po kayo mga ka-airsoft, no? Lalo na ngayon, matraffic, Christmas season, wag na kayong umalis ng bahay. Kami na lang yung papuntahin nyo dyan. Dadalhin ko yung unit, 50 pieces na pistol, 50 pieces na pistol, then 10 pieces of rifles. Enough na po yun para makapili po kayo ng maayos, makapili po kayo ng unit na pwede sa inyo, na unit na pinapangarap ninyo, no? So, ayun, ang gagawin nyo lang, tawag lang po kayo sa amin, pupuntahan po namin kayo. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama yung question ng ka-airsoft. Okay, next question. Big Man, hindi pa ba enough yung oil na nakahalo sa green gas? Kailangan pa talaga mag-spray ng silicone oil? Yes, mga ka-airsoft, no? Hindi naman lingid sa kalaman natin lahat. Merong green gas na, hindi ko na lang sasabihin yung brand. May naka-indicate na oil added. Okay. Yung oil added dun sa green gas na yun is not enough para bigyan ng protection yung unit natin.
Okay? So, sayang lang kasi mas mainam pa rin, mas maganda pa rin, mas mabuti pa rin kung manually magi-spray ka ng oil doon sa unit mo. At least sigurado ka, at least alam mo na protektado yung unit mo, di ba? Ngayon, pag hindi ka kasi nag-spray ng oil, ang tendency, yung unit mo mabilis masira. Kasi yung wear and tear, yung gasgasan na nagaganap, na-advance. Ngayon, pag matindi na yung gasgas, diyan na dumarating yung point na pumapangit na yung performance ng unit. Okay? Kailangan talaga mag-i-spray ng oil. Ngayon, ang tanong, hindi raw ba enough yung kasamang oil ng green gas? Kuha kang pagdahin ng green gas. Ayan. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Ayan, makalagay oh. Nakalagay dito Oil added, stable power, sabi. Ayan, oil added daw. Yung oil na nakasama dito is not enough to protect your unit. Kaya kailangan mag-spray ka pa rin manually. Okay? Ngayon, kaya kami halos hindi kami gumagamit itong gas na to kasi gusto namin yung lakas ng gas is solid. Paano magiging solid? Hindi naman pure gas to. May halong oil nga 'di ba? So, ibig sabihin, may halong oil, hindi siya ganun kalakas. Hindi katulad ng purong gas, malakas yun. Kaya ang ginagamit namin, hindi ganitong brand. Ang ginagamit namin is ganito. Yan. Kasi ito, mga ka-airsoft, true rated. Ang lakas nito, talagang malakas. Ang katumbas ng 12 kg is 14 kg nito. Okay? Pag nag 12 kg ka nito, para ka na naka 14 kg nito. Ganun kalakas to. Yan, ganun kalakas to. Kasi purong gas siya. Hindi katulad dito, may oil added. Tandaan nyo, yung oil added na nakalagay dito is not enough to protect your unit. Kaya mag-i-spray ka pa rin. So, ibig sabihin redundant. Yung redundant. May oil na, may oil na, tapos mag-i-spray ka pa rin, redundant. Okay? Mas maganda mag-spray ka manually ng oil, then saka ka mag-gas. Kesa umasa ka na may oil added, hindi naman niya kayang protektahan yung unit. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Big man, newbie po ako. Ano po ba ang CQB? Anong CQB, Lucas? Close quarter barrel. battle. Battle. Close quarter battle. Yun yung mga unit na maiiksi. Bigyan mo ako ng sample ng CQB. Oh, micro yan. CQB. Yan, pwede yan Lonex. Yan. Hindi, taas. Pangatlo. Yan. Ayan, this is an example of CQB rifle. Yan, ganyang kahaba. Ayan, no? Yan. Sample ito ng CQB rifle. Pairam ako, samplean mo ako ng micro CQB. Yan. Okay. This is an example of a micro CQB. Ayan. CQB, then micro CQB. Mas mahaba ng 5 to 6 inches ang mga CQB than the micro CQB. Okay? Tabi mo to. Abutan mo nga ako ng RIS. Then, ayan. May micro CQB, merong CQB, may RIS, long barrel. Ayan. Okay, di ba? Mas mahaba ng 4 to 5 inches ang haba niya. Ay, hindi kita. Ayan. Mas mahaba ng 4 to 5 inches ang RIS, ang micro, ang long barrel. Okay? Yan. Ngayon, ang ibig sabihin ng CQB is close quarter battle. Normally, saan ba nilalaro yung mga CQB? Normally, pag CQB yung unit mo nilalaro, ginagamit ito sa mga lugar na tulad ng building. Diba? Abandon na hospital, abandon na bahay. Bakit? Kasi normally, yan yung mga lugar na may mga pintuan. May mga pintuan ka, may mga division na pinapasok mo. Tandaan mo, pag ang gamit mo is sobrang haba, mahihirapan kang dumukot. Diba? Halimbawa, ito, wall to. Mahihirapan kang dumukot ng kalaban.
Di ba? Pero pag ang gamit mo CQB, mas madali. Di ba? Mas madali kasi maiksi yung gamit mo. Lalo nang mas madali kung naka-micro CQB ka. Okay? Yan, ngayon, kung naka-micro CQB ka naman, tapos naglalaro ka sa lugar na maluwang, sa lugar na rice field, forest, hindi naman advisable doon yung CQB and micro CQB. Ang advisable doon yung mga unit na mahaba. Kasi mas mahaba, mas maganda. Dahil mas malayo ang mararating. Mahihirapan yung unit na CQB kung sa malawak na area mo siya gagamitin. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Okay. Next question. Okay. Big man, ano pong mas prefer nyo? Sniper or rifle? Parang nasagot ko na to. Ay, hindi pa. Kung ako papapiliin, medyo ako kasi yung tipo ng tao na mainipin din. Actually, ang sniper, the best na the best siya sa mga taong sa mga taong alam mo yun, mahaba ang pasensya. Kasi pag sniper ka, abangers ka, di ba? Nag-aabang ka lang. Pwede ba bang ipanlusob yung sniper? Hindi mo pwede ipanlusob yun. Kasi ang haba nun. Hindi mo siya pwede ipanlusob. Kung ikaw yung tipo ng taong mahilig ka magtago, mahilig kang pumitas pa isa-isa, go for the sniper rifle. Sarap, mag-e-enjoy ka doon, no? Pero kung ikaw yung tipo ng taong mainipin, don't go for a sniper rifle. Go for a assault rifle. Tatangke ka, lulusob ka, no? Ayun, just to answer the question of our airsoft, ano mas prefer ko raw? Sniper rifle or assault rifle? Mas pipiliin ko po yung assault rifle. Mas gusto ko po yung tumatangke, yung lumulusob kaysa nag-aabang. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Okay, big man. Next question. Big man, ano ang mas maganda? AEG or GBBR? Anong mas maganda para sa iyo? AEG o GBBR? Yung totoo, ano yung mas feel mong gamitin? AEG. AEG. Ayaw mo ng GBBR. Bakit? Kasi pag kunyari wala kang gas, hindi mo siya magagamit. Oh, okay. Ito kasing tanong na to, depende to sa taong gagamit. Meron kasi mga taong fan talaga ng GBBR. Meron rin mga taong ayaw sa GBBR, gusto AEG. May mga taong gusto both, no? Ako actually gusto ko sila both. Kaya lang, kung depende rin sa circumstances, okay? Kung tipong paano ba sabihin to? Kung tipong game, competition, or war games, I will choose the AEG kasi karamihan ng makakalaban ko is naka-AEG rin. Okay? Pag nakasi out of kumbaga OP ka di ba? Ma-OP ka pag naka-AEG sila, gagamitin mo GBBR. Tapos, vice versa. Kung lahat naman sila naka-GBBR tapos ang gagamitin mo AEG, hindi talaga match, di ba? Ngayon, depende, no? May mga tao, ito kasi, ako kasi yung tao na na gusto ko na i-upgrade ko yung unit. Ako yung ganun. Although, pwede rin naman i-upgrade yung GBBR. Kaya lang medyo madugo kasi ang GBBR talaga no? Biruin mo, gusto mong tumibay ang GBBR, palit ka ng fire control group, full steel, CNC. Magkano yun? Nasa 7,000 na agad. O, di ba? Fire control group pa lang yun. Paano pa yung Paano pa yung reinforced bolt, di ba? Power up bolt.
Kita nyo yung mga GBBR namin, 500 plus, may 600 pa nga na FPS, di ba? Yan kasi, naka-power up volt yun. Okay? Ngayon, ito. Ang problema kasi, pag nag-GBBR ka, medyo mabibitin ka in terms of magazine. Kasi ang magazine ng isang GBBR has a maximum rounds of 30 rounds only. Okay? Ngayon, kunin mo yan. Ang AEG naman has a maximum rounds of 300 to 450 pa nga eh. Meron, di ba? Ngayon, you need to have 10 magazine of GBBR para, di ba? Kailangan meron ka 10 magazine ng GBBR para matapatan mo yung isang magazine ng AEG. Grabe yun. Ang saklap nun, ang sakit nun, di ba? Mabigat, may kamahala ng magazine ng GBBR kumpara mo sa AEG. Thoughts, ayun, no? Kaya mga ka-airsoft, mahirap sagutin yan. Depende sa gumagamit, depende sa senaryo, depende sa Circumstance. Depende na lang sa senaryo, no? Depende yan. Pag practical shooting ka sa bahay or sa game site, okay, mag GBBR. Pero kung maglalaro ka, kailangan handa ka kasi, 'di ba? Kayang-kaya kang paulanan ng bala ng AEG, 300 rounds eh. Prrt, 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 prrt. Kayang-kaya kang paulanan eh, 'di ba? While naman ikaw naman si GBBR, dahil 30 rounds lang ang laman mo, pak, pak, pak. Kumbaga, pigil ka. Minamanage mo kasi yung bala mo eh, di ba? Kaya yon mga ka-airsoft na, depende sa senaryo, depende sa tao, depende sa gumagamit. And I just hope na liwanagan ko yung ating ka-airsoft. Thoughts nyo sa BSR-10 na Lancer Tactical Bossing, mas okay ba kaysa double bell na BSR-10? Ako, for me, tinatanong mo ako, bossing, sagot lang ako ng totoo, sagot lang ako ng maliwanag. Ang double bell, BSR, is China. Okay? Ang Lancer is China. Okay? Mas matibay ang Lancer kesa sa double bell. Okay? Pero, ito yan. Ito yung pinaka-essence niyan, ha? Pero, pag nasira si Lancer, walang piyesa. Pag nasira si double bell, walang piyesa. Okay. Pero, dahil sa dami ng may double bell na sniper, makakapag-part out tayo ng piyesa. Ibig ko sabihin, dito kasi sa akin, sa Bigman kasi, bumibili rin ako ng mga unit na ibinebenta na pinagsawaan, ganun. Yun yung isinusupply ko kung sakaling meron akong ka-airsoft na nasiraan ng unit. Doon ako kumukuha. Kinakatay ko, nagpa-part out ako. Okay? Kasi sa totoo lang, wala ka naman talaga mabibiling piyesa ng double bell eh. Ano yan? Design yan para i-dispose. Ngayon, bumibili ako ng mga unit na sira na wala sila makuha ang piyesa, binibili ko na lang, pwedeng i-trade in sa akin. Then, on the future, pwede kong pagkahuyan kasi yun. Pwede kong pagkahuyan yun ng piyesa. Okay? Ngayon, pag pinagkahuyan ko yun ng piyesa, ibibigay ko yung lifetime warranty dun sa ka-airsoft ko, no? Pero just to answer your question, both of that unit is China. Lancer Tactical and Double Bell. Parehas China yan, no? Ngayon, depende na lang sa binilan mo. Kung sa Bigman ka bumili, meron akong maisusupply sa yung pyesa.
Pero kung hindi ka sa Bigman bumili, wala akong may supply sa'yo. Just, for example, kunin mo yung ano dyan, BSR10 na binenta kanina. Doon sa likod ng pinto. Ito na lang, oh. Kanina lang meron nagbenta sa akin ng BSR10. Yung internals lang, yung laman loob. Nandyan ba? Hindi, yung buong unit. Wala? Asan? Meron dyan. Yung? Asan? Wala naman yan? So, hindi. Yung case na lang yan. Okay. Ano yan? Yung ginagamit sa labas? Huwag mo ilagay dyan. Dapat naka-ready yan. Charge mo muna yung battery niya. Ayan. Anyway, pero dito kanina may nagbenta ng double bell na unit. So, binili ko. Binenta siya ng 1,000 pesos. No? So, binili ko siya kasi on the future, halimbawa, may nasiraan ng magazine. Meron akong magazine na pwedeng ibenta. Halimbawa, nasiraan siya ng inner barrel or ng half-up, di ba? Half-up chamber. Meron akong pwedeng ibenta sa kanya. Ayun. Kaya, depende rin yan sa pagkakataon, no? Pero ako, yun nga, sinisigurado ko na yung unit bago ko i-cater, meron akong maisusupply na pyesa kung sakali lang na mamroblema siya. Yung mamroblema yung ka-airsoft. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama at maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Asan yun? Yun. Okay, next question. Big man, ano pa mangyayari kapag hindi naka-hammer protection pad? Okay. Una-una, ano ba silbi ng hammer protection pad? Ang silbi ng hammer protection pad, mga ka-airsoft, is less stress yung hammer mo. Bukod sa less stress, mas mabilis ang cycle. Okay? Isa kasi sa pinaka-stress na parte ng baril natin is the hammer. Kasi hammer nga pumupukpok yan. Okay? Ngayon, kung merong hammer protection pad, came from the word itself, hammer protection. Protection ng hammer. Wala siyang dummy firing pin na hinahampas ng hammer. Okay? Eventually kasi, katagalan, yung dummy firing pin bumubusalsal. Bukod sa bumubusalsal, kumakalag, tumatalsik. Okay? Ngayon, pag naka-hammer protection pad, hammer protection pad. Ibig sabihin, pinapagaang niya yung trabaho ng hammer na humahampas doon sa firing pin. Okay? Yan. Mas maganda pag naka-hammer protection pad ang ating unit. And I just hope naliwanagan yung ating ka-airsoft. Okay, Big Man, dapat bang may hangin sa magazine pag itatabi? Or dapat pakawalan pag hindi gagamitin ng more than 3 months? Dito, meron kasing mga taong nagsasabi na dapat daw merong laman yung magazine bago itabi. Dito naman sa Big Man, nakasanayan namin na inaalis yung tirang hangin sa magazine pag hindi mo gagamitin ng matagal. Bakit? Para hindi persado yung mga valve. Tama? Okay. Ano ba mangyayari pag merong hangin yung magazine? Magkakalik siya. Magkakalik. Bakit siya magkakalik? Kasi pag may laman na hangin, hanap siya ng weakest spot na pagsisingawan niya. O yun. Magkakalik. Actually mga ka-airsoft, daan-daan, libo-libong airsoft ang pumapasok sa Pilipinas every year. Yung daan-daan, yung libo-libo na airsoft na yan, wala lahat hangin yan pag pumapasok ng Pilipinas. Hindi naman nagkakalik. Diba? Hindi naman nagkakalik. Mismong ang maker, ang manufacturer,
sinasuggest nila na walang hangin yung airsoft natin. Yun ang suggested nila. Dapat, huwag ka magtira ng hangin or dapat walang hangin pag itatabi mo. Ngayon, sino ba ang nagsabi na dapat may hangin? Sabi ng tropa mo. Sabi ng tropa mo. Sabi ng leader nyo. Sino papaniwalaan natin? Yung maker at saka yung engineer na nag-design ng airsoft? Or yung tropa mo? Ako mas papaniwalaan ko yung sinasabi ng maker kesa sa sinasabi ng tropa mo, ng tropa ko, ng lolo ko. Diba? Kasi yung maker na nag-design ng unit, alam niya yung kapasidad ng unit. Okay? Alam niya. Kaya sinasabi niya na huwag kayong di ba, maglalagay ng gas. Kasi alam niya yung kapasidad ng unit. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Okay mga ka-airsoft, hanggang dyan lang muna, pero ang dami pa natin sanang sasagutin, no? Kaya lang, meron pong tao na mag-walk in, no? Mamaya po, try ko kung interviewin ko muna kung pwedeng i-live, no? Alam ko big time tong client na to eh. Pero try natin kung kung papayag siyang i-live natin yung demo ng unit niya. Okay? Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.